Yo, what's up mga boss? Magandang araw. So for today's video nga pala, let's talk about the sudden shutdown of TikTok app in the US market. So that was happened yesterday, January 18, 2025. So the US government decided to shut down TikTok because of some security reasons. Maybe the Chinese government will take advantage of the data from the TikTok users living in the US na pwede nilang gamitin for, alam mo na, for some security reasons. Okay, so yun yung concern ng US government. So that's why binan nila yung TikTok. So that incident really reminded us that no platform is safe. Kahit na anong laki mo na, how big you are, di ka pa rin safe for some external reasons, di ba? Ang daming rason, ang daming mga external forces na pwedeng magbabagsak sa'yo. Maraming mga influencers, maraming mga businesses, maraming digital marketers yung affected dahil doon, di ba? Especially yung mga tao na nakadepende lang sa TikTok. Yan yung pag-uusapan natin today. So sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Roger Salvido at isa akong negosyante. So let's go back to our topic. You know, sa usapin na yan, ang laki po talaga ng epekto niyan, especially sa mga negosyante, di ba? Kasi meron sila mga marketing strategies, meron silang ginagawa for their business, and then some other businesses are earning money, especially sa TikTok platform, di ba? Maraming mga influencers na kumikita solely sa TikTok, di ba? Maraming mga advertisers na nakadepende din sa TikTok. So, yun yung isa sa magiging problema kapag yung isang platform is bigla ang nawawala, 'di ba? So, yan yung dapat nating solusyonan. Kahit na nasa Pilipinas tayo, warning na to or reminder na to sa atin na yung nangyari sa TikTok sa US, possible din yan na mangyayari dito sa Pilipinas. Not only TikTok, kahit na Facebook, kahit na anong platform man yan, 'di ba? So, kung yung business mo nakadepende lang sa isang platform, malaking problema talaga yan. So, ito yung mapapayo ko, paano natin yan ma-prevent in the future. So, unang-una, we need to diversify. Diba, ang daming platform na pwede natin pasokin. Merong Facebook, merong Twitter, merong Instagram, merong YouTube, merong LinkedIn, diba? So, pwede natin yung pasokin para if time will come, pag merong isa dyan na nagka-problema, so at least our customers, pwede pa tayong makontak in our different channel, diba? So yan yung pinakauna. And then secondly, I think we need to build our direct customer channel. Okay, so ano ba yung direct customer channel? Ito yung paraan kung paano natin nakukuha or paano tayo nakikipag-communicate sa mga customers natin or sa mga audience natin directly. Hindi na tayo dadaan sa isa pang platform. So, unang-una is pwede kang gumawa ng sarili mong website. Okay, if you have your own website, then your customers can buy directly to your website. So, yun, at least if something happens sa ibang platform, at least yung mga customers natin, at least meron silang ibang way on how to contact us, on how to get business from us. So second is to build your email marketing. Alam nating lahat na yung email marketing, it's an old school way of marketing, but still it's working. Okay, so pwede mo yang i-leverage. And then pangatlo, ito yung pinaka-importante. Maybe pwede na din tayong gumawa ng sarili nating platform. Pwede kang gumawa ng maybe mobile app for your business, wherein your customers can easily buy your products or services inside that
application or inside that platform, di ba? Diyan na tayo patungo para makasabay tayo sa iba, sa mga competitor natin. So pinakamaganda talaga is to build our own platform. So bakit ko ba to sinasabi sa inyo ngayon, mga boss? So sinasabi ko po ito sa inyo ngayon, mga boss, kasi syempre number one reason is ayoko po kayong magka-problema sa customer acquisition. Pag magka-problema tayo sa customer acquisition, syempre bababa din yung binta natin, di ba? Which is malaking problema yan sa business natin, di ba? So yun lang, siguro yung mapapayo ko lang sa mga kapwa ko negosyante, kapwa ko content creator, to at least keep on innovating new things, di ba? Tapos syempre mag-observe din tayo sa mga nangyayari, especially kagaya sa nangyari sa TikTok, di ba? Huwag na nating antayin na mangyari din yan dito sa Pilipinas. Kung kaya nating unahan yan, mas maganda, di ba? So yun nga pala, invite ko pala kayo sa Facebook group na ginawa ko, Work Smart Community. Okay, search nyo lang yan sa Facebook groups, Work Smart Community. Okay, and then pwede tayo mag-usap doon about business, about life, di ba? So yun lang po muna, mga boss, and always remember to always work smarter, not just harder. Pakets, mga boss, bye bye.